Safe. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siap na. Siap na. Let's go. We're home. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Tutuan on aksyon, Teleradyo.
Alright, mayong hapon sa inyong tanan. Biyernes na sa partner. Sa Pebrero, unang biyernes sa Pebrero. Wow. February 7. Welcome. Month of February. Wow. 7 Month of love. Oh, yeah, 7 days to go na lang. Date na sab. Pero kay tawa tay date. No, kay ikaw na naman kay Kuan. Asa? Imong family. Oh, correct. Imong i-date. Family and friends, of course. Number 1 na sila. Dili mo na ibig sabihin nga kung wala tay uyab, dili na ta maka-date. Yes, Naatay oo, karapatan correct. mag-date. Correct. Si Ma'am diha nga nasa atong likuran. Kumusta, Ma'am? Nakay-date. Sa favorite. Gidamay-damay si Ma'am sa likod. Si Ma'am. Oo. May tawag kayo yung programa nga matod kaninyo sa labing bagong balita, mainit nga impormasyon o syempre para sa atong mga matag Butuanon. Live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Division. Ako si Rich Maninayon, ang inyong kaabag sa serbisyo. Sa sunod na mga minuto, partner, atong paghahisgutan ang mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon. Pagpaabot sa tingog sa katawhan og pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kayuhan sa tanan. Adong Biyernes sa usab mga Butuanon, February 7, We're excited. 2025. We're excited mo kay ka mag-Valentine's Day. Oy, nagkasabid-sabid naman ka. sorry sa akong voice. Ayaw kalimot sa mga Butuanon no, sa pag-like o share sa atong live streaming. Mamaya mo sa kamong mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay inyong opinion, ang inyong sugyot o inyong pangutana, importante ka namo. Kaya inyong Butuanon sa teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. So karong hapon na partner do natin special nga bisita. Oo. Kaya itong visitor kay busy ra ba ni siya partner? Correct. Oo. Pero Dili mo ni basta-basta maibitar. Yes, pero karon malipayon kay Tadres Butuanon sa teleradyo kay nahatagan na gyud tag oras, no? First time po din sa nga naasiya ni visit siya sa ato. Correct. Oo. So partner, karong hapon na ikaw na yung paila-ila sa atong bisita. Yes, partner, no karong adlaw atong hisgutan ang mga kalambuan og update sa sektor sa agrikultura, pagpangisda og agroforestry. Atong makauban live walay lain ang chairman sa Committee on Agriculture, Fisheries and Agroforestry, Honorable Arturo P. Gado. Good afternoon, Good afternoon, sir. Good afternoon, madyaw nga hapon ka na to, Horot. Yes. Ana, energy kayo si Cons, no? Ana, kay siyempre, no, pag-alaga na itong panerbisyo na to, na ginay kusog nga energy. Kaya nga na si Cons, no? Ako sang bation ang atong sige, shout out. Katawan sa siyudad sa Butuan. Maing hapon kanyong tanan. Labay na gyud sa atong mga mag-uuma nga diin mo'y naghatag ka na to og pagkaon. Correct. Oo. Siyempre, no? Bunay pinaka-importante og mo pod na ang ginatutukan ni Cons Gado, ang sektor sa agrikultura og niya palangga gid kay niya ang mga mag-uuma. Of Sir, course kay usabang punta ka mag-uuma. Wow. Sa karon Cons kay kuan naman ka city councilor baka gapangumag gihapon ka Cons. Yes, gani karon ongoing na koy project nga nagtanom og limonsito. Wow. So, Kanang kuan na limonsito. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Wow. Dako imong limonsituhan Cons. Sa karon nagpropose ko not less than 1 hectare. Wow. Para sa musulod na siya og mga 900 katanom. Oh. sa imo ra ng concert sa inyong lugar or na kay farm ana? Sa akong farm. Wow. Wow. Like ganahan ko na. So kuan gid si Cons Gado no partner sa iyang committee no, makasabot siya og makabalo siya unsa ang buhaton. Wow. Kay ang limonsito partner mahal ang per kilo ana sa merkado. Depende na po'y taas, na po'y ubos. Depende sa supply. Oo, alright. Kung sa imo ang kadugayon na sa Sanggunian, I know no nagig kay mga paborito nga legislative achievement nga imuhang nahimo. Sa imong ikaw isip chairperson sa Committee on Agriculture, Fisheries ug Agroforestry, unsay may imong paborito nga legislative achievement, Cons? Since kaduhan na nahitabo 23 and 24 no
So karon ni ana sabtan miabot na pud sa ako kining ginatawag namo nga School on the Air, no? Okay. School on the Air. Adunay memorandum of understanding with the CGB and ITI RTC 13. Kumbaga aduna sila agreement nga diin ang ITI mo maghatag funding nga diin mubayad sa radio station. Yes, oo. Then ang CGB through the agriculture sila ang mo facilitate nga diin mo lecture through on the air. So gwapo kayo para sa ako, gwapo ni tungod kayo. Adunay mga mag-uuma nga diin dili gyud makaadto sa venue nga diin personal. Oo. Nga kumbaga adunay seminars. So mao na nga nagpasalamat ko sa ITI nga diin ilan ning gimugna nga proyekto. So dako kayo para kanako dako kayo ikatabang ngadto sa mag-uuma nga diin dili gyud sa gingon nako nga dili makaadto sa binyo nga personal nga mga lecturers. Kay kasagaran magid sa mga mag-uuma karon cons, di ba? Kay paminaw radyo. Yes. So, Yes, oo, tama, gwapo oo. kayo na nga platform ang radyo aron mapaabot nato ang mga impormasyon, labi na ning mga education, no? Labi na Correct. pag-lecture about ning ato mga different na mga programs sa agriculture. Kay labi na sa Regional Training Institute nga mao gyud nanguna kaning ATI. Oo. Sa karon sir nagpadayon pagyapon ni nga project. Yes, karon doon na tayo ongoing. Nanapunta sa vegetable, no? Last year, Ang mga discussions. corn ang atong discussions regarding sa School in the Air. Karon, vegetable na po kita karon. Alright. Sir, with this program, sir, giyon sa ni nga ma-align ni sa ato ang lagsik nga dakbayan nga vision. Of course, no? Labi na katong lagyo nga din na inform nga diin makahatag sila og kung baka contribution. Ma-empower na to sila. Yes, Yes, oo. empower na sila. Maka-contribute sab nga din mo sustain ang atong pagkaon sa atong syudad. Correct. Correct. Food security. Correct. Yes, Oo, yes. oo. Gwapo na. Kaya pinaka-importante nga ma-empower na to atong mga mag-uuma. Correct. Gwapo Yeah. ang Correct. direction no Consgado no. Kay gusto niya na kanang mahatagan na to og kaalam ang Yes, ato ang yes. mga mag-uuma. Oo. So pinaagi aning programa nga School on Air. Yes, oo. Daghan sila makatunan nga with that no mahimo ng produktibo ato mga mag-uuma. So kung labi na to last year, 'di ba, cons nga inyong gisgutan is about corn, karon vegetable na Yes, pod. yes. Yes, oo. Nga labi na kay nata sa ato ang AgriBoost karon partner no. Correct. Nga mudaghan atong production sa gulay. So gwapo na nga kanang ma-empower na to kay usay biya atong mga mag-uuma, ang ilang naandan lang is kinaraan lang Correct. Yes, Oo. yes. kanang Oo, mga oo. technique no. So mas may matagaan na to sila kanang mga bag-ong technology nga unsay mga maayo nga effective nga dili madawat ang ilang mga pananom. Correct. Oo. Na Kay dili tanan mag-uuma nga din nahibalo gyud sa bag-ong Correct. Correct. technology. So, Oo. karon through the School on the Air, mapaabot sa ila kung unsay ang ayang buhaton dili na to tong mga traditional Kinaraan, nga mga system sa pag-uma. Oh, Mas correct. wide range po siya partner og cons no nga naa siya sa radio, madungog ra siya nga habang nagtrabaho sila. Handy ra man gud siya. Oo, possible nila nga madala ang ilang mga radio no nga makadungog sila og possible pod no nga di ba wala dili tanan na ay social media. Correct. Dili Oo. tanan maka-access og Busy. social media. Busy ang atong mga sila farmers. for that, Dili was no? time for Facebook. Oo, dili Oo. sila mag-ingon nga mo comment pa sila og mo like, mo heart. So dako ni siya nga chances og nga gihatag sa atong mga kuano farmers nato. Pero gawas ana cons no, I know nga ito pinaka-gwapo ni nga project nimo karon no kaning School on the Air. I hope na ma-sustain pa ni nato. Ma-sustain, yes, oo. Kung padayon paghihapon si Cons sa Cons. pagpangalagad no sa atong dakbayan. Gawas aning School on Air daghan pa gid siya mga plano pa para sa mag-uuma. Yes. Isa lang ni sa mga highlight. Yeah. Paborito ni kumbaga dili ra ni mao ang gihimo ni Cons Correct. kundi kani ang iyang mga paborito. Usa sa mga paborito niya nahimo ang School on the Air because ganahan si Cons ani kay dali niya mapaabot ang mga mensahe, edukasyon para sa mag-uuma
kay para ni sa ilaha. Correct. Kaya ang gusto man gud ni Cons na ma-educate, no? Always na ma-educate gawa sa seminar, face-to-face seminar, ang iya perminti always nga mag-guide ato mag-uuma. Na Correct. timing pod, na timely pod ang mga discussions kung unsay season na Correct. ikuha na to. Oo. For example, karon panahon ating ting-ani tama, sa oo. corn, Oo. ting-ani sa humay. So, Dil- i-timing po ba? Correct. Dili ingon siya partner nga nga general lang ang ginahatag no nga mga Na yung mga lessons. timely discussions, Yes, depende sa correct. season. Oo. Labi na kung unsaon po pag-atiman sa baboy, nga di masakit, pag-atiman sa mga kanding, no? Ay nga na, mga baka. So diha pa dolong no. Isa-isa lang nato from corn, vegetable, hopefully mga ano na, lain na pod no. Yes. livestock. Oo. Livestock na Livestock. po. So, Oo. kay tungod kay nag-agad man punta sa ITI kung unsay gusto nila nga kumbaga through sa City Agriculture and my committee nga din unsa poy among recommendation nga din mo'y dapat nato itapik. Alright. Correct. Cons, karon sa imuhang kung matagan pa yung chance no, nga ma-extend pa imuhang ang imuhang serbisyo. Oo. Unsa pa may mga nauna lang nimo Cons na mga plano nimo for the farmers? Na So, mga identified na nimo nga mga projects na gusto nimo Gusto i-achieve. gyud ako nga kumbaga mapaabot yun sa ngantos kina tumyan sa mga farmers nga diin unsa na karon ang bag-ong teknolohiya no kay we adapt no atong i-adapt ang bag-ong teknolohiya tungod kay kumbaga kung sundon pa nato to mga tradisyonal no so mabiyaan ta so kana mo akong focus kay sa akong tan-aw ang mag-uuma personally ako mag-uuma para nako hayahay no na nagyoy ko suwagan Oo. mo na gingon na mo nga hinay man ang pag-uswag sa usa ka mag-uuma pero adunay kauswagan. Correct. Kaya di ba partner sa Japan, Yeah. ang mga mag-uuma ba yung dato dito? Correct. No? Ang kana mga naka white collar job, dili na kay na sila mga dato dito. So mo po na gusto ni Cons Gado, tinisdak ba yan sa botohan nga mahimo pong ingon ana, no? Ka malambuo ng ato mga mag-uuma. Tungod kay ako lang ipaabot since 2022 nahimo kong konsyal. First ko nakik-engage sa mga farmers. Akong gipangutana sila. 1 to 10 atong number. Asa ta karon? Kumbaga karon nga panahon na. Mingon sila na as number 3, number 4. So after siguro after mga 8 months no, balik mi istorya. Nungutana ko sa ila. After 8 months no, asa ta karon? So ingon sila naanas number 6. So iswag na. Nagkataas. After year no, year kapin balik na pud mi isgot. So more gyapon pangutana asa na ta karon? Ingon sila nga nas number 8. So tan-aw na to nayoy kaswagan usa ka farmers. Alright. Correct. Sa AgriBoost sir, apil ba na sa imo ko? Yes, Oo, yes, oo. yes. Kay dako na kayo og kanang nahimo no Yes, ang oo. AgriBoost. Yes. Lagi gani karon na mga baligyada sa competitive na pod ang mga baligya sa gulay. Nakatabang na sa pag-neutralize sa ato ang presyo sa gulay dili na ingon na nakamahal no. Tungod kay ang AgriBoost kuan naman god from farmers to AgriBoost na. Wala na ingon nga aduna pay kamot nga mohikap nga Middleman. middleman nga moabot ba Correct. sa AgriBoost. So maka-compete sa presyo og ang mismong mag-uuma hayahay no kay aduna sila kumbaga assurance sa ilang pananom nga diin mapalit man sa insakto nga presyo. Oo, dili masayang. Di masaya. Na pag harvest kanang manubra partner ba na wala na dili na hinuon siya mahalin kay tungod kay daghan po yung supply. Correct. So timing timing ang iyang pag-release no nga dili gid masayang. Pero luyo ani Cons no, I know nga nay mga challenges gyud na atong ginaatubang no. Di ba gina malikayan kasi sa ato correct. nagiti mga challenges. Kita ra kay nga normal. Oo, na tao, nagiti mga Empleyado challenges. lang tao. Pero I know sa imong committee nagid kay mga challenges Cons no. Pero ako lang pangutan na kung giunsa po na nimo pag-overcome ng kani nga mga challenges. Kung pwede ba nato masayran ko unsa di nga mga challenges po di ay? Thank you no. Challenges no. Una-una kanang mag-schedule mi og committee hearing. Ang committee hearing is usa gyud ka importante kay tungod kay diha nagsugod
ang usa ka resolution or ordinance nga diin maumol og mapasa ngadto sa sangguniang panglungsod for appropriate action. So una, kanang pag-request na mo, for example, adunay committee hearing, no? Mag-request mi sa mga kung aduna may involved nga mga department heads, no? Mag-request mi ana, no? To the executive. So, ang amo nga walay guidelines nga diin kung halimbawa session na mo Martes, ma-refer sa akong committee, pagka Merkulis mohatag ko og request dito sa executive, dili mi ka sayod kung kanos ma-approve, no? So mo na nga kumbaga adto na gyud mga delay nga mga kuan, no, nga mahitabo. So ikaduha kanang kung na may ipadala nga mga representative, dili mahatagan og authority, no? Walay authority nga digidala. So some of my colleague, no, ilag yun ang pangutanon kung i-authorize ba ka sa imong boss nga maanhi. So aware ba ka niya ng atong item nga gisgutan karon? So na po ingon matubag pod nga karon pa lang nako na nabasa, karon pa pod ihatag. So murag challenge gyud nang so ang mahitabo niya na ma-defer tungod kay wala siya knowledge about ana. Ikatuli is kanang unexpected nga mga travel sa atong members of committee nga diin di man gyud na nato ma-predict, no, nga travel day sila sa atong schedule. So munay mga challenges nga diin unta ang mga committee hearing mapadali. So within 1 week supposed to be mapasa na sa ang panglungsod for the appropriate action, pero tungod lagi niya ng mga delay, mga unsay mga kumbaga kinahanglan sa maong committee ba, so dili ma-proceed tungod niya na. With these challenges ba, Cons, ginastoryahan pod sa committee, labi na pod sa inyong mga councilors ang unsaon ni siya nato, unsa atong way ani para makuana nato sila. Ang mahitabuan na for example, adunay schedule of committee hearing, din nag-request mi sa executive. So ang among buhaton ana is mo advance mo kuan mi 1 week, no? Adisir mi mag committee hearing. Kung kana pong wala na authorize, amo yung kumbaga gipaabot dito sa mga head of department nga diin kung pwede padalin ninyo authority nga diin sila gi-authorize ninyo nga mo represent. Sir, in terms of challenges sa atong mga farmers, doon na ba tayo ma-identify nga mga challenges for them? Sa mong istorya ni Sir Panpan, kinig yung una, sa atong agribos, no, although natay kamay challenge pero manageable. Correct. For example, no, aduna tay kontrata man gud na. Okay. No? Kung halimbawa na nay presyo daan. For example nga pag-abot sa panahon nga harvest na unya ang black market taas. Unya atong agribos nakakontrata og katora nga presyo. Medyo adunay kuan tungod kay kaming mga farmers nangita gyud pod mi og taas nga presyo. Correct. So halimbawa nag-commit ko og about 2,000 kilos, no. So unya ang price taas siguro mapaksian yun nako na, no. Either mga ibutang nato lag 1.5 na lang kilos, 500 atos gawas o ang excess atos gawas. Tungod kay taas ang presyo kay ang system gud sa agribos is nakakontrata siya, no. More naka-target na siya daan. Naka-target siya. In terms na po sa atong mga yanong mag-uuma, no. So ang challenges gyud ani nato kining panahon.
kaning Climate change. Climate change kani. Pag-usab sa tong klima. Kumbaga imbis harvest na mag-ulan, no? So mabasa noon ang palay o unsa. Ikaduha ang kanang ginatawag nga presyo, no? Challenges yun nga diin pagtanom pa lang sa palay o palay atong isgutan, taas kayo ang presyo, no? Pag harvest, primero harvest, mo presyo pa na og tag 24, 26, no, 28. Pag hapit na, no, mga siguro nanas mga 50%, kalit nag-down up to 18, no? Dako kayo. So luoy ang mga farmers. So mo nay siguro lagi mi sa atong city agriculture is unsay mga maayong pamaagi. Ato bakang ang palay ato bakang isulod sa atong agriboost parang naay presyo nga naka price gid siya kung pag-harvest mao nang presyo kana mo'y presyo dapat. So mo nay usa ka challenge sa mga farmers nga diin giatubang namo, no. Unsaon na pagsolbad tungod kay wala dili man gud ma-regulate, no. Wala regulation ang pagpalit sa palay, no. So muna nga siguro muna akong giingon nga panahon nga diin ang mag-uuma kumbaga tan-aw namo nga nagipit gyud possible nga diin isulod na to sa agriboost parang naado nag-presyo nga tarong. Okay. I know because karon ang very trending nga kuan karon sa national na tong panggamahanan is itong pagpaubos sa presyo sa bugas. Yes. Iwas gani karon na sila gipanghimo nga mga intervention, no, mga para makakompete sa market. Pero diri sa Butuan, sir, do na pa daghan nga murag pila ka ang katonelada nga mga humay or bugas ang pwede ma-produce. How secure we are kung in terms of food security sa Dakbayan? Ato diri sa siyudad sa Butuan, sigon sa pag lain man yun ako ikanabi ang atong city agriculture si Sir Panpan, no. So sa among panagistorya sustainable yun, no. Kaya sa siyudad sa Butuan nga diin kung ang ato lang abot sa siyudad sa Butuan kaya niya i-feed sa mga katawhan sa atong syudad. Kuya, kung baga kaya ta masuplayan. Yes. Bugas. So, ang problema lang tungod lagi niya ng kining compete pod sa kanang yung pagpilmerong harvest, diha na ang competition, no. So, dili tanan nga diin ang atong produkto in terms of palay niya ra gyud sa syudad kundi paliton po na sa laing syudad, no. So walay control. So tungod kay open man pud ta, open business man ta niya na. So wala gid tay kumbaga mo na ingon challenge gihapon na nga unsaon nato nga diin kay wa man pud siguro gi syudad o dapit nga kung unsay ang produkto diha ra gyud di gyud makagawas. Correct. No? Wala gyud siguro ana. Wala pa tayo plano, cons, nga murag ka ng collaboration with the farmers, no? Nga ka ng, instead na sa lain nila ibaligya, sa ato na lang ibaligya, nga, murag subsidize ba, nga, kita na po na mamaligya, bas barato nga bugas dito sa merkado. Natry ka galingon nga, murag sa agriboost nga style, gapos partner. Muna kung gingon lagi nga, kung magkinaunsa, kung musugot ang agriboost, so isunod na to sa agriboost, no? Correct. Kay kung sa agriboost, wala na laing handling from farmers to agriboost. So, wala na kumbaga, middleman, no? So, insakto ang presyo, then, kung ang agriboost na magbaligya, pwede na siya magpaginansya o gamay, no? So, list ang price. Kaysa ang mga businessman, kung ilang paliton, ilang ipagiling, pagkatapos, magpaginansya mang yun, no? So, whereas kung ang government mo palit, mo pagaling, mo baligya, so pas tan-aw nako makaliser ta. Ug mahatag nato ang presyo nga barato. Affordable. Sa imong tan-aw cons, unsa kaha nga mga opportunity, no, o oportunidad sa sektor sa agrikultura
og sa pangisda nga makahatag og kanang pag-uswag sa tong dakbayan? Para sa ako'y natanaw, no? Ginapromote na mo sa komitiba nga din kanang ginatawag nga eco-friendly farming. Oh, wow. All right. Unsa nang eco-friendly farming? Kumbaga kuan siya kanang friendly siya nga diin dili siya mo create og kadaot sa kalikasan. Yes. No? Ay, okay. No? In general, kumbaga likayan yun nato nga diin og nag-umata dili ta nga diin ang kinaiyahan madaot tungod sa atong pagpanguma. Dapat eco-friendly. Yes. Ang itaw kanang mga gipanggamit atong environmental friendly ang atong mga gipanggamit ka mga chemical. Yes. Kay tungod kay daghan sa akong nami usa ka seminar nga ako na kuanan with Sir Panpan, daghan na kayo mga produkto nga diin mga chemical nga diin friendly siya nga diin mostly magud sa tong labi na abono. Kadugayan nimo abono ana kanang mga synthetic no nga mga abono. Kadugayan nato abono magkahupas gyud atong yuta. Correct. Oo, madaot pero jud siya. Pero naay mga teknolohiya karon nga usara ka sachet sa usa ka hektar pwede nimo i-spray. Pagkahuman mo create pa to siya og kumbaga pag lambo sa yuta, no? So medyo naay kamahalan pero kung atong tan-awon para rapod na sa kinaiyahan o sa yuta nga din natong yudmad. Alright. Kon sa imong tan-aw, sa imong pananaw kon sa imo na ni based on your opinion, no. Bahin ani paggamit sa modernong teknolohiya kay we are now in a smart city man ang direction ni RCL, no. Sama aning smart farming. Aron mapalambo atong productivity. Unsay imong tan-aw plano nimo ana, Cons? About smart farming. So sa ako yun, no, sundon lang nato ang guide nga gihatag sa atong city agriculture kay diha man gyud ta nagsumbanan unsaon nato kay sila ang nag-promote kung unsaon nga diin mapauswag kay ang sa among panag-uban ni Sir Panpan wala gyud migi laing gisgutan kundi unsaon nato mapauswag ang atong mga mag-uuma. So pinaagi na ning mga kumbaga programa sa city agriculture with the DE. So I think nga diin makabot nato kanang kumbaga ang goal sa atong syudad nga diin mahatag ngadto sa mag-uuma og diin makakontribute sa atong syudad sa Butuan. All right. Okay. Kapag sila kay pangutana. Cons na lang tayo, Cons, no? Sa imong pagtanaw, Cons, unsa ka-importante o unsa ang papel sa atong partnership sa lain-laing mga stakeholders, no? Para sa imo, Cons, na atong mga farmers, atong mga NGOs, atong mga cooperatives sa pagpalig-on sa agrikultura o fisheries diri sa Butuan City. Okay. Para sa ako, lami yun, no, nga diin, ang usa ka mag-uuma, moapil yun sa usa ka, kumbaga, cooperative, no? Kay ang usa ka cooperative siya ang gihatagan og mga kumbaga unsay mga machineries nga diin gikan sa nasyonal download na didto sa mga kooperatiba. Dili ngadto sa individual. Kung individual ka wala gyud kay tsansa nga diin mahatagan o maapil ka diha. Kundi sa akong experience nga diin pila na ka higayon nga diin nagtambong ko mga distribution of tractors, harvester, ug unsa pang mga ekwipo parte og panguma, no? So through the cooperative gyud ang downloading. So mo na nga akong gihangyo ang atong mga mag-uuma nga diin kung siguro aduna po'y mag-uuma nga dili gyud tungod siguro aduna sila'y kakapas mo provide sa ilang pero kadtong wala gyud, no, dangop ta apil ta sa usa ka kooperatiba parang unsa may mga mihiras nga diin mahatag sa atong national. So apil ta ana. Oo. All right. Cons, how about sa youth in agriculture? Kay I think no karon kay
hinay na ang interest sa mga kabatuunan sa Nga. agrikultura. Yes. Yun saon ka na to nga mababalik na to nga mapadani sila balik nga higugmaon ang agrikultura. Kay ang uban biya karon kay mga call center na, gusto trabaho sa opisina, tinaganahan Work mag-uma from kay home na lang. lapo. So sa konsepto tanawon sa kay pwede nimo nga programa nga para mapadalig balik na to ang mga kabataan nga mobalik sa agrikultura. So, lamig yun na, no? Lamig yun na sad nga pangutana, no? So, through the city agriculture, ano na yung mga programa nga din, gi-engage na ang ato mga youth, no? So, kami pod sa committee, nag-encourage pod sa atong mga youth nga din, moapil na youth, kanang ginatawag nga youth farmers, no? Kay, atong mahinumduman, kaming mga farmers, ang among edad nagkataas na sab, no? Siguro about 70s kung maabot pa, luya na gyud ang tuhod. So mo na nga among gi-encourage ang mga youth nga din mo participate na, no? Tungod kay walay lain mosunod ani kundi ang mga kumbaga mga batan-on yun nga din kanang giingon nato nga mga dato, so sa akong tanaw wala gyud tay mahimo na tungod kay ano naman sila kakapas. So kini ang target namo kining mga out of school youth nga din siguro wala na nag-eskwela, so naalang diha nakatanbay, so mo na gina-encourage namo ngadto sa mga kabarangayan nga din mo engage ta tungod adunay programa ang atong city agriculture nga ma-engage ang mga youth through seminars, so natong kuan December sa among panagtagbo nanay mga youth nga din nag-report ug unsa ang ilang mga na-accomplish na nga diin sa ilang pag-engage na sa agrikultura. Cons na ba tay mga para sa to mga youth no kaning mga scholarship no or training as what you said gikan pod sila sa mga workshop no unsa ang ilang way pod ani cons so makabalo sila about ani. So maki-coordinate lang ta sa atong city agriculture no through Sir Panpan no nga diin didto nagasukad ang programa kay diri sa komitiba ang amo lang nga diin ug unsay gusto sa city agriculture kami ang mo facilitate nga diin katagan og budget no ug unsa pa diha nga diin kana nga program masuportahan sa komitiba o ma-implementar. Correct. Kay ang kinahanglan mo karon sa mga kabataan is support, partner, no? Kay kung ma-feel mo niya nga na scholarship, na free tanan na gastuhan sa gobyerno, workshop, na training, kung ako sad sayangan ko sa opportunity na i-grab siya nga labi na kay karon kinahanglan ang kaning ang mga initiative o creatives sa atong mga kabataan in terms of agriculture kay mas ano mo mga kabataan karon mas wild nila imagination. Yes, so makatabang sila sa in terms of pagpalambo ug unsa pay pwede na ma-contribute na maka-adapt to sa technology no unya mapalambo gid nato atong agrikultura sa atong dakbayan. So with that no cons basi na kay kadugang kung unsa pa kay mga future projects nimo sa imong komitiba? Kuan kining kumbaga among ipaningkamutan karon kining pagpasa na ning SP Ordinance number 7109-2024, an ordinance institutionalizing the prevention and control of emerging and re-emerging transboundary livestock and poultry disease in Butuan City, provided funds therefore and for other purposes. So mo na among ipangusgan nga diin mapasag yun no. Tungod kay ang syudad sa Butuan way back in 2024, 23 lately and 24 na sinati nato ang katong ESF katong pagkamatay sa atong mga baboy. So muna nga diin gipahingusgan ni sa komitiba nga diin hopefully this year nga diin mapasa na ni ug maaprubahan na ni sa atong halangdong mayor kay sayod ako nga diin kini usag yod nga makapakgang niya na nga disease. Alright. Okay, kay kani magud siya nga ordinansa, magkinahanglan po ni siya pondo no? Yes. Cons para
in terms of prevention Yes. o kanang pag-preempt aning mga emerging diseases. Yeah, doon na mga checkpoint, Checkpoint, entry checkpoint para sa mga unsa bang livestock nga diin mo sulod sa atong syudad. All right. Cons, last 2 question. Grabe. Moro gining pageant. Last 2 question. Ito, Cons, kanang, ako curious lang ko kay, grabe karon labi na kay, grabe kay init, no? Ang panahon last year. Karon kay nanapod ta sa La Nina. Ting ulan-ulan na pod. So, akong question, Cons, is, given sa nato pagsiguro nga ang mga programa sa atong komitiba, maka-address sa epekto sa El Nino o La Nina. Balik ko na ko. True sa city agriculture, amo yun yung ginahisgutan kung unsay mga, kumbaga, advanced thinking nga diin, unsay pagabuhaton. No? So, una, kung halimbawa, naata sa tagulan, among encourage ang mga farmers nga diin, ang ilang pananom, sa pagtanom pa lang, ilan ang isulod sa insurance. Total wa man ibayad ang insurance, wala bayad. So nalay pila pa nimo nga mga papel, no? Nga din angayan, nga din ma-insured ang imong Mga crops. yan. Ugon sa man diha. Oo. So tungod niya na bisan pa og after pagtanom nimo after 1 week nabahaan Or nag-drought ba, naapektuhan? Nalaya. So, nasulod siya sa insurance. Alright. So, dako kayo advantage. Ang problema lang nato is, siguro ang mga kaubanan natong ubang farmers, tapulan siguro nga moadto, no? O fill up. So, pinaka-importante na nga, basic na lang nato na pagabuhaton sa atong mga pananom. Alright. Nga diin ma-insured for the security. Okay. Cons, karon ba nabatay na monitor nga naate overfishing diha sa atong mga unsa ta gani ana ato ang mga kasakupan nga kadubigan diri sa syudad sa Butuan? Nabay mga reported ngayon ana mga illegal fishing, overfishing. So far wala man po, no. Wala sako tungod kay kung adunay ma-monitor ang atong city agriculture, automatically yun na si Sir Panpan mo coordinate yun na sa ako. Nga diin Sir Art mo na. So far sa imong pangutana wala. Alright. Haskon, salamat kayo sa imong oras. Basi na kay mensahe sa atong mga kabutuanon. Yes, usbunako, no. Maayong hapon ka natong tanan. Nagpasalamat ko nga din kumbaga akong napaabot ngadto sa mga mag-uuma kung unsa na ang daga nato sa atong komitiba, no. So ang ako na lang sa kinatibok ang katawhan sa siyudad sa Butuan nga diin kumbaga kung asa man ta nga sektor, mag-uuma ka man, business ka man or unsa pa diha, so atong panindigan nga diin kita magbaswagon og diin siguro makatabang pud ta ngadto sa mga katawhan labi na in terms of katong nagkinahanglan og trabaho. Kay kung kumbaga ang ato lang personal atong saligan, so luoy tong nagkinahanglan og mga trabaho. So hopefully nga diin ang pangandoy sa atong syudad nga diin mahimong eco-smart city nga diin moabot yun ang panahon na, no. Kay naadto mi sa laing nasod tan-aw na mo lahi yun, no. Lahi yun ang kumbaga ang sistema didto. So mo na nga diin gipangusgan sa atong halandong mayor nga diin makuha tana nga diin nga mga pangandoy. Alright, okay. Guwapo, Cons, no? Congratulations daan ana kay daghanay mga ingon nga vision si Cons para sa smart city, smart eco city nga dakbayan. And I hope, no, kanang magpadayon ang ato ang mga pangandoy pinagi sa suporta sa ato mga katauhan dinis dakbayan sa Butuan kay ang panagiusa sa tanan magdalag kalambuan sa atong dakbayan. Correct. Salamat kay Con sa imong time. Ay sa paghawak kon sinakay ko ano niya. All right.
Una kita magbulag-bulag, mga kabutuanon, partner, basta nakaidugang atong summary, na ba i-summarize? Okay na. For me, manggod, no, I admire Cons Gado sa iyang mga vision in terms of kung paano niya i-guide ang atong mga farmers. No? Kay nasa iyang dughan o naagid sa iyahang pagbati ang mga mag-uuma to sa lakwen sa butuan. Unsa na kanindot partner no nga ang naggunit ani nga committee is also usa a sa farmer. Ila, no makasabot sa ila, makabaloon sa kakulangon ug makabalo kung unsay ihatag unsay para need sa pa ila. para sa ila. Yes, dili siya ingon nga murag mangita pa bagid ang nagunit nga correct. committee ba kun dili kabalo na siya unsa ang unsay kinahanglan pud sa iya mga mo na nakanindot kapwa niya nga mag-uuma. Kay kung makiistorya pud siya, no? Mas masabtan po sa iyang mga kaubanan. Kay he himself is also a farmer. Correct. So, di po maikog ang mga mag-uuma makisuy sa iya, it's because they know nga pareho sila level, no? Kaysa kanang lahi ang mingkod nung niya dili farming ang iyahang background, dili gyud makasabot sa iyaha. Yes, Cons. Nalang ko'y kumbaga panawagan sa atong mga buyers of palay. Ang tinuod, siguro mga 3 months after nga naglingkod ko, akong gitigom ang ubang mga kumbaga mga buyers na di unta ayaw po ninyo ipaubos kayo ang atong presyo. So kumbaga katamtaman lang okay na para sa mga farmers kanamong mga farmers. So ako nanawagan nga din sayod ko nga din makapalita og mahal, makapalita og barato. Ang ako lang panawagan nga din tama lang unta nga presyo nga din. Dili pod ngadtong maubos hantod pa moabot og 15 pesos. Luoy na kayo ang farmers ana. Correct. Kumbaga katamtaman lang. So sakto-sakto ra. Parang dili ta maabot sa panahon nga din. Siguro ipurso na to nga din. Ipaagi na to sa Agribus ang palay. Alright. Okay. Salamat kay Cons ha. Thank you so much. Partner, watay igo oras. Una kita magbulag-bulag. Mga kabutuan, ibilin ko kaninyo sa kapanutihon. Nga ang kamatuuran, dili matabunan, bisan pa sa gabon, sa bakak. Masay gabon. Bagod ka. Murag ka ng fog. Gabon. Okay. Gabon. Paano mo ka, partner? Di ka mo kas Canada mo. Hindi ka kabalo si Gabon. Gabon. Dili sa gabon. bakak. Gabon. Masa may mong kanya na interpretation. Ikaw ba akong kuan? The truth will set you free? Prevail. Oo. The truth will always prevail. So, di ba? Kung sabi ko, sobrang magtago, mugawas gid ang mga kamatuuran. Katama ka. May tumpa, may ano ka, may tama ka. Check kay ka, partner, no? Kaya ang kamatuuran daw, magpabilin bisan pa sa daghang bakak. Sa katapusan, ang tinuod mugawas gid gihapon. Bisan sa to tabo, no? Tabo na to, protekta sa itong mga siya po kung na kay anak. Gitabunan ni mo yung pagpamakak. Mugawas gid gihapon ang kamatuuran. So, it's better na atog yung maging honest lang ta. Para at the end of the day, dili kita gapabalikan sa imong mga kabakak o mga sana kung sa imong gitago diha nga unsa ba diha nga mga gipang secret diha sa no. Alright, so muna to ato ang palutihon mga kabutuan. Sa ito po ang puwersa sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Dinayon. O ako si Gracial Gorgoya. Mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan ng Aksyon Teleradio sunod Biyernes. Ayaw kalimot sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, X o sa atong YouTube channel. Palihog sa pag-subscribe. Sa karon pa nakatanaw ayaw lang magka-worry, no? Pwede gyapon ninyo matanaw balik ang atong episode. I-type lang ang date kadlaw February 7, 2025 sa atong YouTube channel. Sa ito po ang puwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division sa pagpanguna ni Attorney Ayan Sabado o sa among Division Head na si Ma'am Michiko Makinao de Jesus. Salamat sa pag-uban og dalay ko ng Diyos. Happy weekend sa inyo tanan. Bye-bye!